Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayong araw is yung 5th day or 6th day natin ng pagtalakay sa ating series, which is Experiencing God's Peace. Ngayong araw, bibigyang or i-emphasize natin yung topic na put on the new self, or we should surrender our lives to Jesus. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Colossians chapter 3 verses 14 to 15. In English Standard Version, and above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. So, in Tagalog translation naman, on or in ang salitaan ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, at higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong mapagpasalamat. So, binibigyang emphasis lang ng Bible verse na ito na kung paano tayo tinitreat ng Diyos, kung nakaka-receive tayo sa Kanya ng sobrang pagmamahal, ay ayun din ang dapat nating ibigay sa community natin, sa ibang tao. Kung ano yung natatanggap natin sa ating Panginoon, kung nakakatanggap tayo sa Kanya ng sobrang pagmamahal at katapatan, is ganun din dapat yung iparanas natin sa ibang tao. So, dapat nga, 'di ba? Gaya ng sabi dito sa series natin, Experiencing God's Peace. So, we should not only experience God's peace lang sa atin lang, 'di ba? Kailangan within our community, kumbaga communal growth. Kayo-kayo, tayo-tayong magkakasama, ang lahat na nag-grow sa Panginoon, and lahat tayo is nakaka-receive ng peace na nagmumula sa Kanya. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the new self has a new master. So, ako naniniwala ko personally na kapag sinabing new self, is ibig sabihin panibagong buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos. Kasi 'di ba? Sabi nga, the old has passed away, behold, the new has come. So parang ganun. Hindi ko maalala yung exact words, pero ganun yung thought. So kapag tayo is kumbaga na-save na and we are living our new life, ibig sabihin we are claiming our new master, yung kaisa-isang master sa buhay natin, which is yung ating Panginoon and His only begotten Son, Lord Jesus Christ, diba? So, sa kanila lang tayo dapat mag-surrender, gaya nga ng topic natin ngayong araw, we should surrender our lives to Jesus Christ. And number 2, the new self is known for love and peace. So, dahil nga another life or new new self, panibagong buhay na kasama ating Panginoon, dapat makita sa atin yung pagmamahal at kapayapaan na binibigay ni God, diba? So, gaya nga nasabi dati, diba, yung mga Christians, tinatawag silang people of the way, kasi nga yung way of living nila is according sa pamumuhay ni Lord God. So, sinusunod nila kung paano yung way of living ng ating Panginoon. So, dapat tayo rin, we should be known as Christians, we should be known na grabe yung pagmamahal at kapayapaan na ibinibigay sa atin ni God. Kumbaga, dapat maging trademark natin siya. So, the new self should be known for love and peace na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos at Jesucristo. And number 3, the new self has a new community. So, paano new community ba? So, new community like, di ba nga lagi tayo sinasabihan na mag-disciple tayo?
So, in that way, hindi lang tayo individually mag-grow. So, pati yung community natin is mag-grow with our Lord God. Yung relationship nila sa ating Panginoon is nag-grow din, di ba? So, the new self has a new community, which is the community of our Lord Jesus Christ. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, number 1, practice everyday surrender. Dahil nga, yung panibagong buhay or panibagong tayo ay mayroon ng new master, which is our Lord Jesus Christ and Lord God. So, we should practice to surrender our lives to them every day. Number 2, experience and extend love and peace. And number 3, join a community of Christ. So, dahil dun sa mga nalaman natin or in view dun sa mga knowledge and wisdom na na-acquire natin dito sa devotion na ito, malalaman natin kung ano nga ba yung mga practical steps that we can take to extend God's love and peace to others. Dahil gaya nga ng sabi sa topic natin ngayon, kung ano ang pinaparanas ng ating Panginoon sa atin, kung ano pinaparanas niya sa buhay natin, is ayun din dapat yung iparanas natin sa ibang tao or sa community natin. Dahil we have to be generous because our Lord Jesus Christ and our Lord God is very generous to us, even though napakamakasalanan natin. So, wala tayong karapatan magdamot, mag-gatekeep, and kailangan nating iparanas sa kanila kung gaano ba naging mabuti sa atin ang ating Panginoon.